Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 24, 2024, Miyerkules. At tayo ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol chapter 12 verses 24 to chapter 13 verse 5. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag din Marcos. Sa mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia, kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababatan ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat dooy naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga sa mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, araw po ng Miyerkules, at napapatuloy po tayo sa ating pagninilay, pagbabasa, pakikinig sa mga gawa ng mga apostol buhat sa ating unang pagbasa, kung saan ay nagpapatuloy ang kanilang misyon sa pagtungo sa kanilang pong mga gawain. So may kanya-kanya mga iniaatas ng Panginoon sa kanilang pong, sa bawat isa sa kanila. Bagaman minsan magandang paalala din ito sa atin, no, na kahit saan man tayo magpunta, ano man ang ating ginagawa, lagi nating isipin na meron tayong dala-dala lagi, no, na misyon na isabuhay kung hindi man natin kayang magsalita o magturo sa mga tao sa kung saan man tayo naroroon, ay misyon pa rin natin lagi ang isabuhay lagi ang mga aral at turo ni Kristo, na sa ganoon ay siyempre lahat naman po ito ay nasa pagkilos ng Diyos. Lahat ng ito ay gawain ng Diyos. Kaya nga kapag gawain ng Diyos, hindi ito mapipigilan ng kahit sinong Poncio Pilato. No? At nawa, patuloy din natin, no, na mapagnilayan na kung saan man tayo naroroon, sa ibang bansa man tayo, sa ibang sulok ng daigdig, ay lagi itong mayroong pagkakataon na hiningi sa atin na magpahayag tungkol kay Kristo, no? Si Kristo na anak ng Diyos, si Kristo na namatay at muling nabuhay. Yan po yung ating dapat na pinananampalatayanan at ipinapahayag upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nawa, patuloy natin po na dalhin, no, ang mga salita ng Diyos saan man tayo mapadpad, saan man tayo magpunta. Maging ito man ay paglilibang o ito ay talagang gawain o isang misyon, lagi natin sa puso ang aral at mga turo ni Jesucristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.